Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag o paliwanag ng Pangulong Marcos Jr. Bakit itong pag-alis niya papunta sa Laos, for the first time, hindi niya dinesignate si VP Sara as caretaker sa Philippine government. Isang executive committee ang binuo para yun ang mamahala sa bansa habang walang presidente. And then, may pahayag pa ang Pangulo tungkol sa relasyon nila ni VP Sara ngayon na nadismaya siya at na-deceive, nalinla. Okay, panoorin natin itong short video na ito posted by Manila Times. Okay, wait, Sir, my question is about the home front. Ito ho ang unang biyahe ninyo that you did not designate the Vice President as the caretaker. How should we read into this, Mr. President? Oh, because she's not part of the administration anymore. She's still in government, but she left the administration. So she's not part of the administration anymore. So she's not part of the day-to-day running of what we are doing. So it would be unfair to ask her to now to impose that duty on her, since that's not part of her work now. Should it not be construed as a complete falling out or maybe a sign of distrust on your part towards her? No, it's a very practical. It's a very practical reason, actually. That's how I came to that conclusion. If you notice, the membership of the executive committee are all part of. They're all members of the cabinet up to now. So that would seem to be the obvious way to handle it. Sir, ang sinabi po niya, hindi raw kayo friends. How would you describe your relationship with the Vice President now? That's a good question. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. So, yun po, mga media na naging curious bakit ngayon lang na umalis ang Pangulo na hindi niya dinesignate si VP Sara as caretaker. Wala na, hindi na parte sa administrasyon, sabi niya. In short, diretsahan, wala na akong tiwala. Yun. Falling apart na talaga. Irreconcilable. Believe din ako kay Senator Amy. Mayroon siyang pahayag sa media na mayroon pang hangarin si Senator Amy na gusto niya magkabalikan ang relasyon ng kapatid niya si PBBM at yung kaibigan niya si VP Sara. Okay? So ano sa tingin nyo? May pag-asa pa ba na magkabalikan yung dating relasyon ng Uniteam? O final na, permanent divorce na ang Uniteam? Okay, maalala ko, panahon ni PRRD. Correct me if I'm wrong. Paminsan-minsan lang lalabas si bibihirang magbiyahe si PRRD panahon niya dahil nagkaroon ng pandemic. Nagkaroon ng giyera sa Marawi. So, hindi ko maalala kung nung umaalis siya, dinidesignate ba niya si VP Leni na caretaker. Nung una, maganda pa naman ang relasyon kasi kahit magkaibang partido sila, binigyan ng posisyon ni PRRD si VP Leni, naging party din ng gabinete. Housing ata. National Housing Program. So, secretary. So, palagay ko, pwede pa. Kaya lang, nung grabe na ang batikos ni VP Leni kay PRRD, lalo na sa war on drugs, nung sinisiraan na ni VP Leni ang gobyerno, kahit sa United Nations, ayun na, talagang siguro hindi na dinidesignate. Malala ko, ang executive secretary ata ni PRRD noon, ang dinidesignate na caretaker, hindi na si VP Leni. Normal. Kung kanino ka magtiwala, doon mo iwanan. Total, ilang araw lang naman ang pagkawala ng presidente. Okay, so, malala ko, panahon ng Marcos Sr., may mga ganyan din na sumasalungat
sa patakaran ng Marcos Sr. Correct me if I'm wrong. Merong isang kit tatad salungat. Kinokontra niya ang policy ng Marcos Sr. Kit tatad, Francisco Kit tatad. Alam niyo ang ginawa ni President Marcos Sr.? Tinawag niya si Kit tatad. Ginawa niyang press secretary. Yan ang nabasa kong kwento. So, medyo may kakaibang leadership style ni Marcos Sr. na kung sino yung sumasalungat, instead ng laban, parang kinakaibigan. At you become a part of the team para magkaisa tayo. Okay. Isa pa, yung si late Senator Benigno Aquino. Pasensya na, medyo maingay. Nasa farm ako, maingay yung manok. Mayroon kasi akong subscriber na palaging napapansin ang kutak-kutak ng mga manok. Okay. Si Senator Benigno Aquino, posisyon. Kumokontra. Kaya yun, nagkasalungat sila. But then, ito yung believe lang ako kay Marcos Sr. Kasi nung nagmarsyalo na ang verdict kay Ninoy Aquino is death sentence o firing squad ba yun? Kasi napatunayan na nakipagkutsaba si late Ninoy Aquino sa CPP-NPA para pabagsakin ang gobyerno. Isang example yan, yung Plaza Miranda bombing. Lumabas ang mga testigo, si Ninoy Aquino nakipagkutsaba kay Joe Masison para bombahin yung rally ng Liberal Party sa Mindiola. Tama, Mindiola ba yun? At maraming namatay, maraming nasugatan si Ninoy lang. And then marami pang ibang ebidensya, pangyayari na napatunayan sa isang military tribunal na treason. So, death by firing squad o ang sentensya. So, instead na isakatuparan yung death sentence, pinigilan ni President Marcos Sr. Doon mo makikita yung kanyang leadership na siguro na may nakita siya something kay Ninoy na kailangan natin itong oposisyon na ito. Kaya pinabayaan lang niya, hindi sinakatuparan. Then, nung nagkasakit si Ninoy, yung heart problem, sino ang tumulong para mapunta sa Amerika si Ninoy? Ang Marcos government, through the First Lady Imelda Marcos. Silang nag-arrange, sila lahat para magamot. Doon mo makikita ang ng Marcos Sr. Paano niya i-deal ang oposisyon ba? Kaya, one of the best presidents we ever had, yung Marcos Sr. Para sa akin, I don't know sa inyo. Kaya, hindi naman perfect yung government ni Marcos Sr. May mga pagkakamali rin siya. Kailang marami siyang magandang ginawa. Kaya, ako tinuturo ko sa aking mga anak, mga apo, kung ano talaga ang nagawa ng Marcos Sr. sa ating bansa. Kasi, yung formative years ko habang lumaki ako during Marcos Sr. presidency, kita ko maganda, overall magandang pamamalakad, magaan ang buhay, magandang ekonomiya natin panahon ni Marcos Sr. Medyo naiba na lang nung nagkasakit siya dahil hindi na siya makapag-isip ng maigi dahil kidney, marami siyang sakit . So nung medyo hindi na maganda yung health condition na yun na may nakialam na. Hanggang dumating yung panahon, yung assassination ni Ninoy Aquino na pilit na isinisisi kay Marcos Sr. But no way, hindi gagawin ni Marcos Sr. yun. Mayroon lang mga nagpakana at it's now a common knowledge. Ano yun ng CIA para pabagsakin si Marcos Sr. Okay? So, kanya-kanyang leadership. Mabalik tayo kay PRRD at ang relasyon niya kay BP Leni. Mayroong move noon, mga kongresista na super majority, suportado kay PRRD. I-impeach
si BP Lenin. Kasi kumukontra eh. Galit ang mga mambabatas. I-impeach natin. Nagsalita si Tatay Digong. Sabi, yung tao, binutuhan ng taong bayan, tapos i-impeach nyo. No way! Wow! Yun ang tunay na leader. So, sa isang banda, kung i-impeach siya, edi maganda para kay PRRD para wala nang mag-criticize. Di ba? Kailang iba. Ang iniisip ni PRRD yung ma-disenfranchise yung mga tao na bumoto kay BP Leni. Kaya wag niyong impeach dahil binutuhan siya ng taong bayan. Let it be, let her finish her term. Mayroon yan. Ilang beses ko nang napanood sa Facebook Reel. Mabuti nga at may Facebook Reel at yung mga short statements na gano'n, napapakinggan natin. Kaya walang nangyaring impeachment kay BP Leni dahil nagsalita ang presidente. Kumusta ngayon? Di ba, maugong ang balibalita na i-impeach si BP Sara. And in fairness kay presidente, nung hindi pa nag-resign si BP Sara as Deputy Secretary, nung best friend pa sila, may plano ng impeach a year ago, more than a year ago, nagsalita ang presidente. Wala namang rason na i-impeach si BP Sara. No to impeachment. Nung nagsalita ang presidente, nawala yung ngayon na hindi na magandang relasyon, itutuloy na bang impeachment? Lalo na ngayon, yung mayroong statement, yung tanong ng media na hindi na daw sila friend. Hindi na sila magkaibigan. Kaya, anong reaksyon ng presidente? Dismayado. And then, doon ako nabigla yung end of his song, I was deceived. Sino? Si BP Sara, nilinlang niya si PBBM na kunwari magkaibigan at ngayon niloko. Ano ba yun? Sino bang lumapit? Yan ang tanong. Hindi naman, Duterte and Marcos family, magkaibigan na noong una. Dahil ang tatay ni PRRD, cabinet secretary ni Marcos Sr. noon una. Yan ang relationship. Kaya lang, sabi ni BP Sara, hindi naman kami magkaibigan kasi ang kaibigan ko talaga si Senator Jaime. Sa tingin ko, totoo naman. Naging magkaibigan lang kami nung eleksyon. Ngayon, wala nang eleksyon, hindi na. Ganun lang. Sino bang lumapit? Sino bang nagpatulong? Hindi ba ang Marcos family ang lumapit kay BP Sara na ang hiling lang, gagawin lang presidente, tatakbong presidente si Mayor Inday Sara, gagawin lang busy si Bongbong Marcos. Di ba ganun ang pangyayari? As narrated by Senator Jaime. Kaya, it's a marriage made in heaven, sabi ni Senator Jaime, nung pumayag, si BP Sara, nga si BBM na lang ang magkandidatong presidente, mag-BP lang si BP Sara. Tuwang-tuwa ang Marcos family. So, ang lumapit sila. So, sinong na-deceive? At ang sinasabi ni BP Sara ngayon na kaya pumayag siya na mag-tandem sila, Vice President lang siya, kasi yung continuity, gusto niya na kung anong nasimula ni PRRD itutuloy ng Marcos administration, kaya pumayag siyang BP. Sino ngayon ang natutuloy ba ang mga magagandang programa? Sinong nanloko? Sinong na-deceive? Kayo na po ang bahalang maghusga.